Halika, samahan niyo kaming balikan ng isang kwento. Isang kwento tungkol sa isang landas na alam na mahirap pero sinadya pa ring lakarin. Ito'y tungkol sa anino ng krus na nakita na mula pa sa simula. Isipin mo to ha, paano kung alam mo na ang lahat ng sakit at hirap na pagdadaanan mo sa buhay pero pinili mo pa ring ituloy? Diyan mismo nagsisimula ang ating pag-uusap ngayon. So sa unang part, alamin natin bakit na ba? Bakit pinili ni Jesus ang isang napakahirap na landas? Alam na niya lahat ng mangyayari, pero go pa rin siya. Alam mo kung ano ang sagot? Pag-ibig. Parang pinanood na niya yung buong pelikula ng buhay niya bago pa man ito mangyari. Malinaw sa kanya ang bawat kirot, bawat masasakit na salita, at syempre yung pinakadulo, ang krus sa Kalbaryo. Walang kahit anong sorpresa para sa kanya. So eto yung malaking tanong, di ba? Kung alam mo nang masasaktan ka ng grabe, bakit mo papipiliin yung daan na yon? Dito natin makikita na ang desisyon ni Jesus ay hindi isang aksidente. Ito ay isang sinadyang pagpili. At ito na yung sagot, kasi may nakikita siyang kagalakan o joy sa dulo ng lahat ng paghihirap. Ano yung joy na yon? Well, yun yung pagkakataon na mailigtas tayong lahat at maibalik tayo sa Diyos. Yun yung naging ultimate motivation niya. Okay, so lipat naman tayo sa isang napaka-importanteng eksena. Dito, sinimulan na ni Jesus na ihanda yung mga alagad niya sa pamamagitan ng isang tanong. Imagine, dinala ni Jesus yung mga kaibigan niya sa isang lugar na medyo iba, malayo sa usual nilang tinatambayan. Parang out-of-town trip para makapag-usap sila ng masinsinan, yung walang masyadong istorbo. Ang una niyang tanong, "Oy, anong sabi-sabi ng mga tao tungkol sa akin? Anong chismis?" At yung mga sagot nila, iba-iba. May nagsasabing propeta raw siya, may nagsasabing si John the Baptist. Basically, marami ang confused kung sino ba talaga siya. Pero pagkatapos marinig ang opinyon ng iba, eto na yung pinakaaabangan natin. Tumingin si Jesus sa kanila at tinanong, "Okay, yun ang sabi nila. Kayo, para sa inyo, sino ako?" Kasi sa huli, yung paniniwala ng mga malapit sa kanya ang pinakamahalaga. And then, si Pedro, parang biglang tumahimik ang lahat. Sumagot siya. At yung sagot niya, perfect, yun na yun. Sinabi niya ang katotohanan na si Jesus ang tagapagligtas, ang anak mismo ng Diyos. At dahil sa sagot na yon ni Pedro, may sinabi si Jesus na hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin natin. Ito yung tungkol sa pagtatayo ng simbahan sa ibabaw ng isang bato. Ano nga bang ibig sabihin nito? Okay, quick trivia muna. Yung pangalan na Pedro or Peter sa original na wika, ang ibig sabihin niyan ay Petros, isang maliit na bato, parang isang pebble lang. Tandaan natin yan ha? So, nung sinabi ni Jesus na itatayo niya ang simbahan sa ibabaw ng batong ito, marami ang nag-isip na si Pedro ang tinutukoy niya. Pero isipin mo nga, kung magpapatayo ka ng isang matibay na building, sa isang maliit at gumugulong na bato mo ba ito itatayo? Dito makikita yung pagkakaiba. Si Pedro, kahit gaano katitibay ang pananampalataya niya nung sandaling yon, tao lang. Nagkakamali, natatakot. Pero si Jesus, siya yung tinatawag na rock, yung malaking bato, yung pundasyon na hindi matinag-tinag. Ang pinagtatayuan ng simbahan ay hindi ang taong si Pedro, kundi ang katotohanang sinabi niya, na si Jesus ang anak ng Diyos. Simple lang naman yan, di ba? Kung mapapatayo ka ng bahay para sa pamilya mo, hahanapin mo yung pinakamatibay na pundasyon. Ang simbahan ay hindi nakasalalay sa isang taong nagkakamali, nakasalalay ito sa isang katotohanang hindi kailanmang magbabago. At yun si Jesus. Okay, so pagkatapos nung high moment na yun, nung pag-amin ni Pedro, dito na ngayon papasok yung aral na medyo mahirap lunukin. Yung parte na talagang ikinagulat nilang lahat. Isipin mo yung gulat nila, ang ine-expect nila. Yes, magiging hari na si Jesus, mananalo na tayo. Tapos bigla niyang sinabi, "Okay guys, here's the plan. Pupunta ako sa Jerusalem para masaktan at mamatay." Grabe, parang biglang nagbago yung buong kwento. At si Pedro, na sobrang nagmamahal kay Jesus, ang unang umalma. Sabi niya, "Naku, Lord, wag naman po. Hindi yan mangyayari sa'yo." Siyempre, gusto niya lang protektahan ang guro niya. Pero ang hindi niya naiintindihan, ito mismo yung misyon. At dito, ginamit ni Jesus yung pagkakataon para ituro ang pinakapuso ng pagiging tagasunod niya.
na hindi ito tungkol sa pag-iwas sa hirap o sa paghahanap ng sarap buhay. Ito ay tungkol sa pagyakap sa isang buhay ng sakripisyo para sa iba. At binigyan niya sila ng simpleng 3-step guide. Una, itakwil ang sarili. Huwag laging ako, ako, ako. Pangalawa, pasanin ang iyong krus. Harapin ang mga pagsubok para sa tama. At pangatlo, sumunod sa akin. Lakarin ang landas na kanyang pinakita. Ang ganda na analogy na to. Parang puso raw yan. Kung ang puso ay titigil sa pagpump ng dugo para sa buong katawan at iipunin lang yun para sa sarili niya, anong mangyayari? Mamamatay ang buong katawan. Ganon din daw tayo. Ang buhay na para lang sa sarili ay hindi tunay na buhay. At dyan muna tayo magtatapos. Kaya maiwan sa atin ang isang tanong. Sa isang mundo na laging nagsasabing unahin mo ang sarili mo, paano ko ang tunay na buhay, ang tunay na kaligayahan, ay hindi pala nakukuha kundi natatagpuan sa pagbibigay? Pag-isipan natin yan.